detect yan at mag-check engine at tapakan na natin for the first time. Uy, lumusot, patay, walang brake. Palpak siguro yung ginawa natin mga boss. Hey, what's up mga boss, manang araw. So let's say yun. So ang unit pala natin is Honda Fit Hybrid. So dahil mag-overhaul tayo dito ng caliper, ng brake, ang tanong, kailangan pa ba ng scanner para ma-bleeding ang fluid nito? So ipapakita ko sa inyo mga boss kung anong sagot dyan. Kasi maraming natatakot sa hybrid at may ABS, kaya ipapakita ko sa inyo mga boss ang katotohanan. At dito gumamit lang tayo ng vice grip, ang ipit ng hose para may maibash naman ang ating basher. Actually may hose clamp talaga kami dito, pero yan talaga yung ginagamit ko dahil yan yung gusto ko. Dahil flat naman ang tip ng aking vice grip, samahan ng saktong adjustment is good na yun. At ito na yung overhauling kit na ipapalit natin. At ito na yung ating caliper. So tatanggalin na natin ang piston nito, patuluin muna natin. Dahil kapag hindi natin yan pinatulo, sa imong naong paingon ng fluid tanan, inigpasirit mo sa hangin. Kunti lang naman ang fluid nito dahil nakapress naman yung piston nito dahil bago yung ating mga brake pads. At dito gagamit tayo ng hangin mga boss. Actually may mga video na ako nito, so pwede nyo rin tingnan sa aking profile, pero ito is parang review lang. At dito may nagbash din sa atin na bakit yung brake pad yung pinalaman natin dyan. Pag nakita daw ng chief mechanic is pauuin daw ako ng Pilipinas. Bakit ngayon andito pa ako? Always ko naman yung ginagawa. Hindi nga yan nabibingkong kapag nag-a-apply ka ng brake. Dyan pa sa hangin lang na ina-apply mo. At yan, natanggal lang nga natin mga boss. So ganyan lang kadali. At makikita nyo naman, so yung piston natin is meron ng mga kalawang kunti. So yan yung magpapastock up sa ating piston mga boss. At yung gulong mo is pigil. Sa case na to, pwede pa naman sana yung piston. Pero request ng may-ari, palitan na lang lahat. Kaya mas goods din mga boss. Ayan, tatanggalin na natin yung ring seal at lilinisin na natin to pagkatapos mga boss. At para sa akin, ang pinakamainam na panglinis dito is itong steel brush. Dahil kaya niyang linisin yung mga grooves na may mga kalawang. Pwede rin kayong gumamit ng cup brush na maliit at ikabit niyo sa electric drill para mas madali yung trabaho ninyo. Ayan, tapos na nating i-brush. Ayan, so iwawash na natin to ng tubig. Kung makikita niyo mga boss, may kunti pa. At papasadahan pa natin yan ng 2 beses. At ito na ang resulta mga boss. Ayan, na air blow na rin natin at malinis na yung mga groove. So goods na to kabitan ng mga bagong parts. At ito yung caliper piston natin. So Miyako ang brand. So trusted talaga ang quality nito ng mga Hapon. At pati yung mga seal nito is Miyako din. Ayan, so makikita natin may kasamang rubber grease ito. So heat resistant ang grasa na to mga boss. Hindi to ordinaryong grasa. At meron din naman kaming silicone grease dito na ipapakita ko mamaya. Since andito to, ito yung i-apply natin dito sa mga guma. Kaya natin yan ina-applyan ng grasa mga boss. Dahil kakalawang kasi ang mga groove niyan. Sa katagalan, kahit na hindi yan pinapasok ng tubig, may moisture pa rin dahil sa lamig. At dito ikakabit na natin yung piston boots. So paalala lang, huwag niyong babaliktarin. At syempre, lalagyan din natin to ng grasa ang groove niya. Dahil ito yung primary seal na nagpe-prevent ng tubig, dust at putik. Ang dahilan kung bakit heat resistant yung ginagamit natin na grasa sa kadahilan na mainit kasi ang brake system. Kaya kapag sobrang init ito at ordinaryong grasa lang ang ginamit mo, magbo-boil ito at ito yung susunog sa inyong mga rubber boots. At matapos nyo ikabit itong piston boots, i-check nyo mabuti mga boss na nakasiting ba sa kanyang caliper groove. Subukahin mo lang para makita mo yung loob kung nagsiting ba siya. Ayan, paikot mga boss. Ganyan lang pag-check. Dahil kapag naipasok natin yung piston dyan at hindi pala siya nag-completely sitting sa groove, is mapupunit yung ating piston boots. At dito magkakabit na tayo ng piston at may dalawang method dito mga boss, gamit yung hangin at yung sinasalpak yung dashboot sa piston na hindi na kailangan ng hangin, pero mas masailan yun. May video na rin ako noon, pero since may hangin tayo dito, ito yung gagamitin natin dahil mas madali ito. Yan, so ang gagawin natin dito is para lang tayo naglalaro, palulubuhin na natin yung piston boots habang pinupuwersa mo yung piston na lumubog dahil bubuka ang guma at papasok yan. So makikita nyo mga boss, goods na goods at pwede na natin yang i-press down para lumubog sa caliper. Ang ganitong trabaho mga boss, napaka-basic lang to. Kung alam mo ang step by step na technique at samahan ng magandang mindset. Ayan, pag place in position, press agad at goods na yan. At dito mga boss, before natin ikabit tong caliper, marami na akong nakita sa social media na nagtatalo about dito sa sliding pin. Siyempre matapos nating linisin yung butas ng ating caliper at pati na itong mga sliding pin, so marami kasing nagtatalo about sa grasa na ilalagay dito. May mga nagsabi na wag mo daw lagyan ng grasa yung tip nito at may mga ibang nagsabi rin na pwede mo lagyan ng grasa ang tip nito at bibigyan ko yan ng linaw mga boss kung alin ang tama at hindi. Para hindi na kayo maguluhan, lalo na yung nag-DIY pa lang or bagong mekaniko. Ayan, so start tayo dito mga boss. Ayan, kung makikita ninyo, yung lower na sliding pin nito is mayroong rubber. May mga unit din na upper at lower mayroong rubber. Kung makikita nyo dito mga boss, yung rubber is mayroong mga groove or kanal. At may mga unit din na yung rubber dito is walang kanal. So ito is according to my experience, ito is pwede itong lagyan ng grasa yung tip. Kahit na bago pa yung mga brake pads nito, ay walang reaksyon kung lalagyan mo ng grasa yung tip nito. At ito yung gamit namin na grasa dito kasi may nagtatanong, silicone grease, heat resistant, cold resistant, at water resistant. At itong upper na sliding pin, hindi muna natin nilagyan ng grasa yung tip. Ayan, kinabit na natin yung bagong rubber boots nito. At sinalpak na rin natin agad yung sliding pin. Kung makikita nyo, lumulobo siya mga boss. Ayan, so hindi yan cause ng grasa, kundi sa rubber yan na bago. Kung bakit nagbabounce back siya. So kailangan nating i-release ang hangin na yan gamit yung maliit na flat screwdriver. Ayan, so sikotin nyo lang ang gilid para lumabas yung hangin at maging goods na siya mga boss. Ganyan na ang pormahan niya kapag wala ng hangin.
So, sumasagad na siya mga boss. At moment of truth sa mga pinagtatalunan ng mga mekaniko. So, hindi ko muna nilagyan ng rubber boots para wala talagang bias. Ayan, so pinasok na nga natin at sinagad mga boss. Ayan, so press lang natin kung napipress ba. Di ba siya nagbabounce back? So, sumasagad siya mga boss. Kung i-rewind nyo, hindi natin nilagyan yung body nito ng grasa pero umabot sa body niya dahil dumadaloy doon sa groove ang mga grasa na nasa tip at papunta yun sa body ng ating sliding pin. At baka sabihin nyo, konti lang yung nilagay natin. Ayan, dinamihan na natin mga boss. Ayan, moment of truth. Ayan, so press. So, ayan. So, kung makikita nyo na isagad natin at i-observe nyo mabuti, hindi siya nagbabounce back. Ayan, so full talaga siya mga boss dahil yung grasa lumilipat doon sa body dahil yun sa mga groove ng ating rubber seal. Kaya sa tanong na pwede bang lagyan ng grasa yung tip? Yes, pwede kapag may groove yung ating rubber or yung ating pin. Pero kapag walang groove or kanal ang guma nito, so wag na wag nyong lalagyan yung tip mga boss. Kasi matatrap yung grasa doon sa loob at incompressible ang grasa. So sana naliwanagan kayo mga boss. At dahil naikabit na natin to completely, ayan, so magbi-bleeding na tayo ngayon. At masasagot na yung tanong natin na kailangan pa ba natin ng scanner kung magbi-bleeding tayo ng ABS na hybrid. So para sa akin, yes. Pero hindi sa case na to mga boss. Bakit? Dahil hindi naman tayo nagtatanggal ng master cylinder or yung linya patungo sa ABS. Kaya no need na ng scanner at magbi-bleed lang tayo sa bawat gulong at unahin natin yung nasa left side. At may dalawang method din tayo mga boss. So alam na to ng mga batikang mekaniko, yung tinatawag na free flow. So ito yung process mga boss na hindi mo na kailangan itong vacuum or pagtapak sa pedal, kundi ang gagawin mo is i-open mo lang tong bleeder at hayaan mo lang siyang tumulo. Dahil lalabas naman ang fluid kung hindi barado yung ating bleeder. Pero ang prosesong ito mga boss is napaka time consuming. Kaya hindi ko ina-advise na gawin nyo ito lalo na sa may mga shop na pangmadalian yung trabaho. At dito pina-fast forward na natin mga boss para hindi tumagal yung video. Ayan, so makikita ninyo unti-unti na siyang bumababa yung fluid nang hindi natin ino-open yung hangin. At i-observe nyo mga boss, i-open natin tong hangin. Ayan, kung makikita nyo, napakalakas talaga kapag vacuum yung ginagamit natin. At dito sa right side mga boss, ang gagawin natin is pure free flow talaga lahat. Kasi baka sabihin niyo hindi ito effective. Ayan, so open na natin yung bleeder at hahayaan na natin yung bumaba ang fluid. At fast forward natin para hindi humaba yung video. Ayan, makikita nyo mga boss. So unti-unti yan mga boss, kahit pinorward natin ng 10 times. Ayan, so paunti-unti lang yung lumalabas. At natapos na nga yung free flow at i-close na natin yung bleeder at pupuntahan na natin doon sa loob kung okay ba, may brake ba ang sasakyan na to. Yan, so moment of truth mga boss. Pasok lang tayo at pinunasan din natin yung kamay natin dahil masisira yung paint kapag may fluid yung gloves natin. Ayan, so tapakan lang natin to. At paalala dito mga boss, wag na wag nyong i-on yung ignition nito kasi nga magdidetect yan at mag-check engine. At tapakan na natin for the first time. Uy, lumusot, patay, walang brake. Palpak siguro yung ginawa natin mga boss. Gumamit na lang sana tayo ng scanner. Ayan, so, joke lang. So close lang yun ng piston na nakapress mga boss. At kung makikita nyo, ayan, may preno na tayo mga boss, lumalaban na. So that's it, sana may nakuha kayo mga boss. At kung nagustuhan mo ang video na to, paki-share, paki-heart, at paki-subscribe at follow sa ating Facebook page. Thanks for watching. God bless a lot. See you at the next video. Bye-bye.